Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po, Sir Herbert Purya, author, promoter ng Human Rights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mensahe at gabay ng Diyos sa mga bansa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Tayo po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 21 at talatang 43. Ito po yung mensahe. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pinaghaharian ng Diyos kundi ang mga bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12. Ito ang mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Pagpatuloy po natin, Roma sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talatang 13. Ang mensahe. Sapagkat sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma pa rin, Kabanata 10, talatang 21. Ito po ang mensahe. Dato po at sinabi niya tungkol sa Israel. Sa buong maghapon, ako'y nanawagan sa isang bayang matigas ang ulo at mapagnimagsik. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 9, talatang 23 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Ganito ang sinabi niya sa aklat ni Oseas. Iyon dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. At ang pinagsabihan kayo hindi ko bayan ay tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Ngayon ay pagpapatuloy po lang sa mga taga-Epeso, Kabanata 1, talatang 11 hanggang 14. Ito po ang mensahe. At dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kulungan. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Dato ba't kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng Kanyang kahanga-hangang gawa. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati kayo'y Kanyang bayang hinirang. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon sumasa inyo ang Kanyang awa. Magpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 3. Ito po ang mensahe. Pag sumakita ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mensahe at salita ng Diyos sa ating pagbabaging ito ng Bible Lives Promotion. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay ating ikoliliwanag po sa inyo ang mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula po doon sa tema na ang mensahe at gabay ng Diyos sa mga bansa. So yun. So ngayon ay ito yung mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ngayon na para sa mga bawat mga bansa. So yun. So nais ipabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa lahat ng mga bansa na na tayo ay yung bawat mga bansa, tayo ay maging isang bansang nananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Tayo magpailalim sa banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. So yung isang bansa, yung lahat ng mga tao doon, tayo ay maging lingkod ng ating banal na Panginoon Diyos para pagdating ng takdang panahon, tayo ay kaisa niya sa kanyang bibigyan ng kaligtasan at makakaisa niya doon sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon. So kaya tayong tayo na yung bawat mga bansa
ay kayo ay maglingkod at maging tapat sa ating banal na Panginoon Diyos. So tayo ay tinatawag para tayo ay makapaglingkod sa Kanya at huwag natin tanggihan ang ating banal na Panginoon Diyos. Kagaya halimbawa sa Pilipinas, ang bansang ito tayo ay bilang isang Christian dominated country, tayo ay maging isang ang bansang ito ay magkaisa para sa paglilingkod natin. Even though kahit may iba pang mga reliyon dito, through the interfaith unity, tayo ay magkaisa in serving God. So yun, at tayo ay kanyang bigyang kaligtasan sa takdang panahon. So ngayon ay maging yung mga bansa na maglilingkod sa kanya, maging liwanag ito. Kung halimbawa ang Pilipinas, tayo ay naglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos, maging liwanag tayo sa lahat ng mga bansa sa ating paglilingkod at paghahayag ng kanyang salita o ng kanyang nais, lalong-lalo na ang kanyang kanyang pag-aari ng nais gawin o itong kanyang ang mabuting balita. So tayo, ang Pilipinas ay maging isang maliwanag na tanglaw sa buong mundo, sa bawat mga bansa. At tayo ay sa ating paniniwala, sa ating banal na Panginoon Diyos, walang Panginoon Kristo, na tayo ay tapat na lingkod niya. Tayo ay hayag natin sa buong mundo ang salita ng Diyos sa bansang ito, mula sa bansang ito, at tayo magkaisa na bahagi natin o ang bawat mga bansa ay manitahid natin sa mabuting balita o pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Hesus Kristo. Yan. At kagapin natin nga dito, syempre tayo bumasa mula doon sa ating simbahan o simbahang itinilagay niya dito, na tayo ay maging liwanag sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Hesus Kristo at tanglaw sa lahat ng mga bansa. So ganyan dapat yung isang bansa ay maglilingkod ng ating bansa. Kagaya ng Pilipinas, tayo ay maglingkod at maging tayong tanglaw sa bawat bansa. At hindi naman tayo at iba't ibang bansa na kanyang pinili para maglingkod sa kanya at kanyang mga tinawag. So yun. So kaya yan, tayo ay siguro yung bawat mga bansa yan at particular yung bansang Pilipinas yan. At sinabi niya doon din sa kagaya doon sa sinabi niya sa Israel ay kanyang buong maghapon siya ay nanawagan din sa mga ito na siya ay dahil siya ay yung bayan ng Diyos ay kanyang pinanawagan doon dahil matigas ang ulo ng mga Israelita, so mapaghimagsik siya. So siya ay sa pahayag ng ating banal na Panginoon Diyos sa takdang panahon na darating ay medyo mabigat ang sasapitin ng Israel. So kaya dapat yung Israel ay matatag sa kanyang paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos. So wag siya maging mapaghimagsik sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya lang siya ay nakakanda na para dyan sa mga bagay na yan. So ngayon ay halimbawa kung tayo ay hindi pa bayan, halimbawa yung may mga bansa na hindi naniniwala pa sa Diyos, hindi pa ganun laganap sa kanila ito ay maaaring hindi na lamang inanampalataya sa Kanya, ito ay kung kayo ay hindi naging bayan ng ating mananampalataya, kayo ay pag-ahari niya bilang isang bansa kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, sa ating mananampalataya Diyos. So kaya yung mga bansa na hindi pa nakapanampalataya, kayo ay maliwanagan at kayo ay maging tanglaw din sa kapwa mga bansa upang lumaganap sa buong mundo yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos na kanya sa kanyang paghahari o nais niya sa kanyang mga nilalang na tayong mga tao at gayon din doon sa nilalang niya sa kalangitan tayo ay kanyang nais na pagkaisahin pagdating ng panahon. So tayo ay kaya yung mga bansa kayo ay yung mga bansang hindi pa nananampalataya, so kayo ay maging bayan ng ating banal na Panginoon Diyos. So tayo ay sumunod sa ating banal na Panginoon Diyos para kayo ay mapag-aharian ng ating banal na Panginoon Diyos. Sapagkat kung tayo ay mapag-aharian ng banal na Panginoon Diyos, walang hanggang buhay at pagpapala ang ating tatapuhin sa kanyang gagawin. Sapagkat mayroong pinagdaan Diyos para sa lahat at
at hindi tayo magtatapos sa isang sa buhay na pinagkulob lamang sa atin. So meron tayong afterlife, ika nga, sabi ng ating mga yan. At yun, tayo ay kaya yung bansa na kagaya ng Pilipinas o ibang mga bansa, tayo ay maging isa sa pinaka nagpapairan ng kapayapaan sa buong mundo. Kaya dapat tayo ay magitalaw tayo na bigayatin ng lahat sa pananampalataya sa Diyos mula mabuting balita at tayo ay mapayapang humihikayat sa lahat ng mga bansa sa pagpapairan ng kapayapaan mula dito sa ating bansa. So ganyan tayo dapat ganyan tayo maglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos mula dyan sa pagpapairan ng kapayapaan mula dito sa ating simbahan na inilagay ng Diyos dito sa ating bansa na siyang gabay para tayo ay ang buong bansa ay makapagpairan ng makapagpalaganap sa buong mundo ng kanyang salita. At kagapay siyempre ang ating pamahalaan para ito ay makapagpairan ng patuwid o mabantayan sa itinalagang authority nila para umiral yung mabuti sa ating bansa. So kaya tayo ay itong ating bansang ito, ang mga Pilipino, tayo ay maging tanglaw sa ating so tayo sumunod sa ating banal na Panginoon Diyos. Bilang tayo rin ay mga predominantly Christian sa bansang ito. So gayon man, hindi lamang tayo bilang mga sapagat sa Kristiyano sa bansang Pilipinas, maging ibang bansa, magkakaiba rin yung pananaw. So tayo ay para ma-resolve yung mga bagay na yan, para tayo maging isang solidong bansa na tayo ay nananampalataya sa Diyos, tayo ay magkaroon ng interfaith unity. Sa gayon ay itong bansang ito ay maging bansa na naglilingkod ng Diyos at pagdating ng panahon tayo ay nagkakaisa sa ating hindi talaga karoon ng pagbubuhan mula dyan. Yan ang pinakamaganda na doon sa iba't ibang nagiging pananampalataya in Christian and other religion through interfaith unity at pananampalataya natin sa Diyos, tayo ay may kapagkakaisa. Sa ngayon tayo ay nakapaglilingkod pa rin ating banal na Panginoon Diyos ng may isang diwa at isang pananaw. So sa gayon ay hindi nagiging problema yung ating iba't ibang way of faith. So kasi yung iba-ibang Kristiyano, iba't iba ng interpretation, iba't iba ng way of faith. So tayo ay hindi naman po pwede na para kang yung anong tawag dito, yung mga yung stream na kapag ka iba yung pananampalataya didigmain mo, hindi ganoon. So tayo ay nagunawaan at magpapairal ng kapayapaan sa buong mundo at hindi kung ikaw ay iba yung pananampalataya at reliyon mo, ikaw ay didigmain, ikaw ay parang natanggalin ka sa mundo. Hindi ganoon. Bibigyan ng pagkakataon, tayo lahat ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos at sa gayon tayo ay magiging sa mga tanglaw sa ating buong mundo. So yun. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng Bibleized Promotions sa pagbabahagi natin ng mabuting balita o salita ng ating banal na Panginoon Diyos at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang espiritual at tayo ay nananampalataya na tayo ay gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at ng kanyang pagmimilag. So tayo ay patuloy sugo ng ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Tayo ay niyang panangin samahan ng ating Panginoon Diyos sa ating pagbabaging ito with Mother Mary at kanyang pagmimilagro at iba't ibang pagmimilagro ng ating banal na Panginoon. Kasamahan niya ang ating pagbabaging ito at mahikayat natin ang sambayan ng Pilipinas sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo at gayon din ang buong mundo ay ito ay mahikayat natin sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo. So yun. At sa interfaith unity ay patuloy na kayo ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria, tayo yung buklod at pag-unawaan sa ating pananampalataya at tayo ay hindi magkaroon ng mga hidwaan, hindi tayo magkaroon ng mga
pagkakaunawaan sa ating mga reliyon, mga pananaw, pananampalataya na mauwi sa mga hidwaan at marahas na digmaan o mga karahasan. Sa gayon ay umiiral yung kapayapaan at tutulungan pagmamahalan sa bawat isa, even though may iba pa tayong pananampalataya. At higit ay nakagagabay tayo doon sa ating mga kapamalaan, iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga organisasyon. Yan. So muli doon sa CBCP and Vatican Church, kayo ay maliwanagan na ating Banal na Santa Maria at tuloy niyo pagkukulorin yung sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas at sa buong mundo ay kayong pagbuklarin nyo ang lahat at sa pananampalataya sa ating Banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Banal na Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At ang ating muting kainan ng Bible Lives Promotions ay mapagbuklod. Kagaya yung Banal na Santa Maria, siyempre ang Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, sa mabuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula mabuting balita at Panginoon sa Kristo. Yan. At doon sa mga kapamahalaan, kayo ay paliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy kayong makapamahala ng mabuting pamamahala at makatarungan at tugunin nyo yung karapatan ng bawat isa. So, magandang hapon sa inyo lahat.